You got her pregnant nung 18 pa lang siya. It's almost a child abuse. Gian blubbered as he hit Dylan Ero's shoulder using his hand with a slightly heavy force. Ngunit di man lang nag-react si Dos. Nakakonsentrate lang siya sa pagtitig sa mga thumbnails ng mga CCTV footages sa screen ng laptop ng kaibigan niya. Without knowing what to do, he sighed. Tinakpan ng dalawang kamay niya ang kanyang muka. Tsaka inihilamos ang mga iyon pababa habang siya ay humuhugot ng hiningang malalalim. Hindi siya makapaniwalang naroon siya sa mga footages na napanood niya kasama ang isang babaeng nakilala lamang niya sa club. Hindi siya makapaniwalang totoong nangyari yung mga napapanaginipan niya. Hindi siya makapaniwalang nakipag one night stand siya just after he broke up with Stacy. At lalong hindi siya makapaniwala sa kung sinong naka one night stand niya. Kitang-kita niya ng malinaw ang mukha ni Skylight sa videos. Yes, it was Skylight. Mula sa loob ng club ay yakap-yakap niya na ito hanggang paglabas nila at bago pumasok sa kanyang sasakyan. The club's parking was also fully equipped with CCTV's camera, kaya nalaman niyang nagtagal sila ng halos 1 oras din sa loob ng sasakyan. At alam na niya kung anong nangyari sa loob, just like on his dreams. Nahanap din ng kaibigan niya kung saang hotel niya dinala si Skylight at mayroon din itong nakuhang CCTV footages mula roon na lalong makapagdiriin sa ginawa niyang kasalanan. Sa hallway pa lang ng hotel ay halos hubaran na niya ito habang hindi tinitigilan ng mga labi nito. The scene was embarrassing and quite gross for others to watch, kaya todo sisi siya sa mga alak na lumasing sa kanya. Alam na alam niya kung gaano karami ang nainom niyang alak noon na naging dahilan kung bakit wala siyang maalala sa mga nangyaring paggising niya noong sumunod na araw. At kung may pinagsisisihan siya ng todo pa sa todo, yun ay ang iwan niya si Skylight sa hotel matapos niyang angkinin ng paulit-ulit ang pagkababae nito. Brad, ano nang gagawin mo? Tanong ni Gian ng nag-aalalang tono. Kailangan niya tong malaman. May karapatan siya. Isa pa, ikaw na siguro yung hinihintay niyang makakapagsalba sa buhay ni Eyus. Sa buhay ng anak mo. Umiling siya at huminga na naman ng malalim. Tapos natulala na naman siya nang sumagi sa kanyang isip ang mga salitang anak mo. Anak ko? Tanong niya sa isip, tsaka siya ngumisi. Paano naman ako makakasigurong anak ko si Eyus? Mapait niyang tanong, sabay tingin kay Gian. Sila panungkin, di ba nagpa-DNA test na yung gagong yun at lumabas naman ang match sila ng bata? Pero paano kung niloloko na naman ni Kintoris yung si Skylight? Paano kung wala naman talaga siyang maitutulong na kahit katiting sa mag-ina? May paraan para malaman mo. Matamang tumitig si Dos sa kaibigan. DNA. Buhok at laway lang naman ang kailangang makuha sa bata. Hindi yun komplikado. Pinagdikit niya ang kanyang mga ngipin. Gayon din ang kanyang mga labi. At muli siyang tumitig sa screen ng laptop. Titingnan ko lang kung paano ako makakatulong sa paggaling ni Eyus. Pero wala akong sasabihin kay Skylight. Brad, nagbibiro ka ba? Karapatan niyang malaman yun. Halos pahiyaw na sagaw ni Gian. Umiling na naman siya. Iniwan ko siya pagkatapos kong makuha ang gusto ko. Kung mapapatunayan kong ako nga ang tatay ni Eyus, tatanggalan ko ng karapatan ng sarili ko sa kanila. Wala akong karapatan kunin sila dahil una pa lang, tumalikod na ako sa responsibilidad. Noong mga panahong pinagbubuntis ni Skylight si Eyus, nasa kalagitnaan naman ako ng pagsira sa buhay ko. Ginugol ko mga oras ko sa alak at sugal habang may isang taong nangangailangan pala ng suporta ko. Di ba sa estado pa lang ng paglilihi, nahihirapan ng isang buntis? He looked at his friend, showing a pitiful eyes. Sinong kasama niya ng mga panahong iyon? Sinong nag-aalaga sa kanya ng mga oras na sinusumpong siya ng morning sickness? Sinaktan pa siya ni Kin. Naiwan siya sa sandaling akala niya magkakaroon na siya ng sariling pamilya. Nakakabaliw isiping mag-isa lang siya kung kailan nangangailangan siya ng katuwang. I wasn't able to hold her hands during her delivery. I wasn't there when she needs me the most. Ang kapal naman ng mukha ko kung ipagpipilitan ko pang sarili ko sa kanya.
Ang sabi ko pa, babangasan ko yung taong yun, yung tarantadong bumuntis sa kanya. Utang ina, Brad, ako rin pala yun. Kaya paano ko babangasan ang sarili ko? Duwag ako, Gian. Palagay ko, hindi ako magkakaroon ng lakas ng loob na sabihin sa kanya na ako lang din ang taong yun. Napakasama ako. I don't deserve her. Neither Ayus. While going back to the present happening, napatigil siya sa ginagawa niya. Nahubad na niya ang damit ni Skylight nang biglang pumasok sa isip niya yung huling mga katagang sinabi niya kay Gian nung mag-uusap sila. Nagulo ang kanyang konsentrasyon kaya umalis siya sa ibabaw ng babae at umupo sa gilid ng kama. He held his face then brushed his hair with his hands as he gasped. I'm sorry, Skylight. Nadala lang siguro ako. You should go back to the next room. Sabi niya, napipilitan, nahihirapan. Kahit gaano niya kagustong may mangyari sa kanila, kung binabagabag siya ng katotohanan, hinding-hindi niya iyon ipagpapatuloy. Ang kapal na talaga ng mukha niya kung papairalin niya ang tawag ng laman. Nakatilikod siya kay Skylight kaya hindi niya nakita ang reaksyon ng mukha nito. But he felt her move. Maya-maya ay alam niyang bumabait na ito sa kama. Narinig din niya mga mahihinang yabag ng mga paa nito patungong pintuan. When he looked at her, nakita niya ang perpektong hubog ng katawan nito na natatakpan lang ng bra at panty. Yakap nito ang mahaba nitong T-blouse. Nakayuko ito ngunit hindi nakatakas sa mga mata niya ang mga luhang namuo sa mga mata nito. Umawang ang kanyang bibig dahil sa pagtataka. She's about to hold the knob when Dos stood up and quickly grabbed her hand. Pagtingala nito sa kanya ay siya namang pagdaloy ng mga luha nito. Napahiya ko ba siya? Wala na siyang naisip na ibang sagot kundi ang hawakan ng magkabilang nitong pisngi at siilin ito ng mga maiinit na halik. She responded instantly. Nahulog ang hawak nitong damit at lumapat ang likod nito sa nakasarang pintuan habang patuloy ang labanan ng kanilang mga labi. Then she inserted her hand under his shirt and started touching his bare back. Naging sinyalis iyon para sa kanya na tanggalin ang suot niyang damit. Nang matanggal na rin pati ang kanyang pantalon, ay dinala na niyang muli ang babae sa ibabaw ng kama. Tuluyan nang nawala ang lahat ng kaartihan, pag-alala, patakot, at mga tanong sa kanyang isip, at napalitan ng purong pagnanasa. He continued to kiss her lips, then trailing gentle kisses down to her chest. Naririnig niya ang impit na mga ungol ng babae na nagdudulot sa kanya ng iba yung init. Because of that, he gained courage to search for her brass lock while kissing her cleavage. Umarko naman ang likod nito upang ma-unhook niya nang walang problema ang bra nito. Then finally, he removed it, exposing her bewitching bosom. Nag-apoy ang mga mata niya nang titigan niya ang mga iyon ng panandalian. Tapos ay unti-unti niyang ibinaba ang kanyang muka upang matikman na ang isa sa mga iyon. Skylight moaned softly when his lips reached one of her peaks. Maya-maya ay naramdaman niya ang kamay nito sa kanyang ulo. Humahaplos at idiniriin siya. Lumipat siya sa isa nitong dibdib habang ang naiwan ay nilaro naman ang kanyang kamay. Nagtagal siya roon ng ilang minuto bago siya muling gumalaw pababa. Dinig niyang lumalakas ang mga paghinga ni Skylight habang papalapit siya sa parting kinasasabikan niya. He kissed her belly button, then her legs. Then he went back to her belly, tasting her skin. He held on her panties waistband and pulled it down, slowly until she's wearing nothing anymore. Ilang sandali rin niyang pinagmasdan ang hubad na katawan nito. Tapos sinulyapan muna niya ito bago niya pinaghiwalay ang mga hita nito. This woman is really beautiful, he thought. Before burying his face between her tights, she smells fresh. Lalo siyang ginanahan nang maramdaman niyang palapit na ang kasukdulan ng babae. He pleasured her perfectly until she's clenching the sheets, clenching her walls and screaming softly. He tasted her sweet orgasm. The next thing he did was to kiss her again on the lips. Ngunit bigla itong tumigil at tumawag sa mga pisngi niya. They locked gazes. I don't know how you do that, but do it again, please. Nagtaka siya nung una, ngunit nang nakuha na niya kung anong ibig nitong sabihin ay bumaba siyang muli sa pagitan ng mga hita nito
at muli niya itong pinaligaya. Mataas na ang sikat ng araw, nagising si Dos na wala na siyang katabi sa kama. Iisipin sana niyang isang panaginip lamang ang nangyari sa kanila ni Skylight noong nagdaang gabi. Ngunit naamoy niya ang resulta ng kanilang pagtatalik at nakatawag din ng pansin sa kanya ang ilang gamit na condoms na nagkalat sa sahig. Totoo ngang may nangyari sa kanila ng babae. At hindi lang iyon isang beses. Sa wakas, napakinabangan na rin niya ang mga pakete ng condoms na nakatago lang sa kanyang bedside drawer ng mahabang panahon. Ang ipinagtaka na lang niya ay kung bakit umalis na lang ito ng basta-basta at hindi man lang siya nito ginising. Oo nga pala. May pasok pala siya ngayon. Aniya, sa pag-aakalang nagmadali lang ito upang dahil papasok sa eskwelahan. Hinintay niya ang tawag o text nito buong araw. Matyaga siyang naghintay kung tatawag ba ito at magpapasundo sa kanya. Subalit dumating ang gabi na wala itong paramdam. Sa katunayan ay hindi na naman siya nakatulog dahil buong gabi niyang iniisip kung bakit pagkatapos ng mga nangyari sa kanila, hindi na siya nito kinontak. The next day, he tried to text her but didn't receive a reply. He almost tried to dial her number pero cannot be reached na. Dahil masyado na siyang nag-aalala at masyado na rin niyang namimiss pati si Eos, pinuntahan na lang niya ito sa apartment after another 24 hours. Ngunit sa kasamaang palad, nalaman na lang niya kay Nympha na kinuha na ni Kin ang mag-ina. Parang binagsakan siya ng langit. Naglaho ang araw, buwan at mga bituin sa paligid niya at puro kadiliman ang bumalot. As if nag-rewind lang ang panahon at bumalik siya sa mga araw na wala siyang ibang ginawa kundi magmukmuk sa kwarto, manigarilyo sa terrace at humilata sa kama. At night, he would think of going to the bar, dancing to the club, or playing at the casino, ngunit wala na siyang gana. Pati sa pagkain, wala na rin siyang appetite. Kung hindi pa siya nakatikim ng sermon ng kanyang mama, ay hindi siya mahihimasmasan. Kahit papaano nakapag-isip-isip siya ng matuwid. Lumipas ang mga araw na ginugol niya ang oras sa pag-aasikaso ng kanyang auto shop. Ngunit tuwing gabi, bago siya nakakatulog, hindi nakakaligtaan ng utak niya ang isipin sina Skylight at Baby Eos. Pinagtatyagaan niya na lang ang pagmasdan ng pictures ng bata sa cellphone niya. Nabuti na lang ay nakuha niya. Noong doon pa siya nakatira sa bahay ng mga ito. But pictures are not enough. It's never enough. It will never be enough. It was the 3rd day of the month when he woke up haggard and barren. Mahigit isang buwan na niyang hindi nakita sina Skylight at yung araw na iyon ay araw ng kasal nito kay Kin. Ang masaklap pa, kumatok ang isa sa kanilang maids sa pintuan. Pinagbuksan niya ito para lang matanggap mula rito ang envelope na naglalaman ng invitation card na ipinadala naman ng mga ikakasal. Ngunit kahit mabigat ang pakiramdam niya, tinanggap niya iyon. Ibinaba sa computer table at muli siyang humiga sa kama. Nagsimula na namang magwala ang mga tanong sa kanyang isip. Bakit pumayag si Skylight na may mangyari sa kanila kung balak din pala nitong ituloy ang pagpapakasal nito kay Kin? Bakit hindi nito ipanaglaban yung sa kanila? Bakit hindi rin niya nagawang ipaglaban ng babae? Ganun ba talaga siya kaduwag? Hahayaan na lang ba niyang angkinin ng iba ang dapat ay sa kanya? Bakit hindi siya makapag-isip ng tamang sagot? Ewan niya. Siguro ay nabaliw na nga talaga siya simula nung malaman niyang siya ang nakabuntis sa babae at siya ang ama ng anak nito. Siguro napagod siya kakaisip kaya nakatulog ulit siya. Nagising na lang siya nang paulit-ulit na nagring ang kanyang cellphone. Nagkamot pa siya ng ulo bago niya iyon kinapa sa tabi niya at sinagot ang tawag na nakita niyang mula sa mama niya. Ma, nandito pa ako sa bahay. Kakagising ko lang. He honestly said in a lazy and husky tone. Sigurado kasi siyang kaya ito tumawag ay dahil malamang nalaman na nito kay Gian na wala siya sa auto shop. Alam ko, nakausap ko si Leti at sinabi nga niyang hindi ka pa lumalabas mula kaninang umaga. Saad nito? Alam pala niya ba't siya tumawag? Tanong niya sa isip. Actually, ayaw lang talaga sana niyang maistorbo dahil mas mabuti nang matulog ng tuloy-tuloy upang sana ay hindi niya mamamalayan ang paglipas ng araw na iyon. Kaso mukhang dapat talaga niyang harapin ang katotohanan na sa araw na iyon,
tuluyan nang mawawala sa kanya sina Skylight at Eos. Maligo ka na at magbihis, Dos. Narinig niya mula sa kabilang linya. Sunduin mo ko sa airport. Nagsalubong ang mga kilay niya. Anong ginagawa mo dyan sa airport? Nagtataka niyang tanong. Wala namang pupuntahan ang mama niya at lalong wala naman itong ibang lugar na pinanggalingan dahil kagabi lang ay nakasabay nila itong kumain. May dinaluhan akong conference sa munisipyo ng Calderon kanina. Bali pa sakay na kami pabalik. 2:45 ang lapag ng jet sa metro kaya magbihis ka na. Hiniram kasi ng papa mo ang mga drivers natin para tumulong sa pagpipintur dun sa bagong court ng Barangay Cherry. Tumingin siya sa wall clock. 1:57 ang hapon roon. Kung maliligo na siya at magbibihis sa loob ng hindi hihigit sa 20 minuto, ay makakarating siya sa airport at or before 2:45. Sige ma. Usal niya. Pagkatapos niyang pindutin ang end button, binitawan na niya ang cellphone sa kama. Inabot ang tuwalya at mabilis siyang pumasok sa banyo. Wala pang 10 minutes ay lumabas na siya mula roon. Nagsuot ng blue tattered jeans, plain maroon t-shirt, medyas at low-cut sneakers na itim. Hindi niya naisipang mag-spray ng perfume. At kahit ramdam niya ang pagkalam ng kanyang sikmura, dumiretso pa rin siya sa garahe ng kanilang bahay. He drove his coupe to the airport in a moderate to fast speed. Pansamantalang nawala sa isip niya ang kasal ni na Skylight at Kin. Ngunit pagdating niya sa terminal ng airport at may nakita siyang baby boy na nilalaro ng isang batang mag-asawa, agad-agad na bumalik ang hapdi sa kanyang dibdib. Suddenly, he felt so much longing. Longing for Skylight, longing for his baby Eos. Hindi siya nakagalaw sa kanyang kinatatayuan habang pinagmamasdan ng masayang pamilya na iyon. They looked so happy, to the point na gusto na niyang umiyak sa inggit. They looked so happy, while he was so sad. Nakakatuwang tingnan ng mga ito, subalit hindi siya masaya. Baka hindi na siya magiging masaya. Naisip mga niyang malas yata siya pagdating sa pag-ibig. He sighed to distract his thought. Tiningnan niya ang relo upang makitang 2:51 na ang oras. Malamang ay nasa loob na ng terminal si Mrs. Madrigal. Naglakad siya at naghintay sa waiting area. Patingin-tingin kung saan pwedeng lumitaw o lumabas ang kanyang mama. Ilang minuto ang lumipas, marami ng tao ang dumaan sa kanyang harapan. Ngunit wala pa rin ang mama niya. 3:00 na. Bulong niya sa sarili matapos sulyapan ng relo. Nang hindi na siya makapaghintay ay i-denial na niya ang phone number ng hinihintay niya. Ma, saan ka na ba? Akala ko 2:45. Naubusan na ng pasensya ng tanong pagkasagot nito ng tawag niya. Nasaan ka ba anak? Tugon nito. Dito sa airport. Naiinis na sagot niya. I mean, where exactly are you? Siyempre, dito sa waiting area. Ilang eroplano na ang lumapag mula nang tumayo ako dito. Wala ka pa rin ma. Salubong ang mga kilay na litanya niya. Huwag mo naman akong sermonan anak ko. Diyan ka lang, maghintay ka. Sagot nito, tsaka naputol ang tawag. Kung alam lang niyang maghihintay siya ng matagal roon, ay hindi na sana siya nagmadali sa pagpunta. Naiinis siyang tumingin-tingin muli sa paligid, baka sakaling mahagip na ng mata niya ang mama niya. Ngunit nakatawag ng pansin sa kanya ang isang babaeng mahaba ang buhok na nakatayo ng hubigit kumulang na 10 metro ang layo mula sa kanyang kinatatayuan. Sa tabi nito ay may malaking luggage bag at sa harap nito ay stroller na may sakay na baby. Kumabog ng malakas ang dibdib niya at nang lumingon ang babae, nanlaki ang kanyang mga mata. Bakit siya nandito?